Good morning. Tara mag-layout and design na tayo ng ating prayers for the GC guys. Using cellphone tayo, docs apps and slides apps ang ating ginagamit na pang design. Today is 02 October 2024. Dito muna tayo sa docs apps ha. Today is 02 October 2024. Ang ating font is Arial. Size 12. Ay, size 14 pala, sorry. Size 14. Text color ay maroon. Highlight color is lavender. Naka-bold, naka-italic. From Family GC, yung mga gustong sumali sa Family GC guys, pakicontact yung aming founder, Harry B. De La Cruz, or yung mga admins. Co-founder Muti, admins Roger Pacatang, Eileen Samarin, Aiki Akma, Sara Gulingan, Nanay Elsa sa Amerika at ang inyong lingkod, Ralph Lion Pag-Vlogs. Pakisubscribe na rin sa kanilang mga YouTube channel. And then yung gusto magpa-member dyan sa Family GC, i-add nyo lang at i-confirm na yan ng mga admins kung sino mang una makakita dyan. Dito tayo kay Princess Diane channel. Honor and majesty are before him, strength and beauty are in his sanctuary. Psalms chapter 96 verse 6. Kay Ralph Lion Pag-Vlogs naman, hold fast the form of sound words which thou hast heard of me in faith and love which is in Christ Jesus. 2 Timothy chapter 1 verse 13. Dalhin na natin yan sa ating slides apps para madugtong na natin sa ating repost prayers. Ang repost prayers natin guys, basahin lang natin, i-zoom ko lang sa na-activate siya, so kailangan i-click mo lang kahit sang area para hindi siya na siya ma-activate. Pagka ganun kasi movable yun so kailangan i-zoom lang natin siya para kailangan natin i-toggle off yung activation na yun para hindi siya ma-move. Tapos i-zoom na lang natin yung gusto nating basahin, katulad nito yung last year, yun lang ang i-zoom natin. Kay Ralph Lion Pag-Vlogs, dito yung 02 October 2023. I am the good shepherd giveth his life for the sheep. John chapter 10 verse 11, Bible King James Bible. Kay Princess Diane channel naman, rejoice not when thine enemy falleth, and let not thine heart be glad when he stumbleth. Proverbs chapter 24 verse 17. May isa pa, hindi ko alam kung kay Princess Diane channel pa rin ito pero naka-ano kasi guys, naka-highlight siya Good morning, Lord bless us, Heavenly Father. Good morning, Lord. Ulitin ko lang guys Good morning, Lord. Bless us, Heavenly Father. Today is a new day. A chance for a new start. Yesterday's gone, and with it any regrets, mistakes, or failures we may have experienced. It's a good day to be glad and give thanks. And with the Lord, thank you for today, a new opportunity to love, give, and be all that you want us to be. In Jesus' name, Amen. Pakidagdagan nyo na lang to ng sarili nyong prayers, guys. Kung hindi pa to sufficient sa inyo, dagdagan nyo ng pang sarili nyong prayers, and then kayo mismo makikipag-usap kay Father God. Kayo mismo ang humiling ng sarili nyong gusto, kung anong gusto nyo sa araw na ito. Okay, mabilis na kasi na layout ko na siya. So punta na tayo sa ating storage room. Okay. Prayers, open lang natin. So, mayroon na tayong dalawang prayers sa buwan ng October. May time pa tayo guys. Baguhin ko na tong kung napansin nyo, puro September yan So, papalitan lang natin ng tama. So, ang gagawin natin October yung buwan ng September. Palitan natin yung mga yan. So, may time pa naman ako, magpalit lang muna ako. So, yung 9, gawin ko lang 10. So, meron tayo October 7. Ano pa? Halos lahat hindi pa siya nabago Yan.
May oras pa ako kaya baguhin ko na lahat. Ang tanong hanggang anong date ang October guys. So meron tayo 10. Lahat ng September babaguhin natin. So gawin natin 10. Okay, dito naman tayo sa yung C column, ganun din, puro September pa rin. Ngayon lang tayo may oras, kaya ngayon lang tayo magbago. Di ba lagi nga tayong kinakapos? Kasi pagka ganitong advance na natin na layout maganda, may oras pa akong mag-edit ng mga katulad nito, isa na to. Ang sacrifice natin guys, no, ginagawa natin yung prayers natin sa madaling araw lang talaga. Tapos, meron pa tayong isisingit na panibagong activities. Kung sino man yung nanonood dyan ng sila. Sabay-sabay tayong napupuyat. Pero natapos ko na siya. Hanggang episode 158. Ang ganda talaga guys. Di mo talaga ipinagpapalit ko yung yung mga news sa Pilipinas. Hindi na ako nanonood kasi kulang pa ang oras ko doon sa sila. Pero natapos natin within a week. Mga ilang araw din tayong nagpuyat doon. Yung 158 episode na yun. Ang kagandahan lang kasi may kahit ilabag sa kalooban man ng marami kang mapupulot. Kasi may kanya-kanya talaga tayong tradisyon. Yun nga lang, unfair nga lang kay sila kasi sa umpisa talagang wala siyang kamalay-malay na ipapakasal siya, ipagkasundo siya ng yung exchange marriage ba guys. Yun. Basta panoorin nyo na lang kayo na mismo maganda super. Yun nga lang, magpuyat kayo. Pero kung gusto niyo naman na paunti-unti nyo matatapos, okay lang naman ako kasi tinatapos ko kaagad. Kaya talagang pinagtiyagaan ko yung itong madaling araw natin, nagkukuha pa ako ng oras nito para lang manood. Tapos sa gabi, naabot tayo ng 1:00 ng madaling araw. Tapos ngayon madaling araw din ang gising. Kaya maswerte na kung makatulog tayo ng 2-3 oras. Pero ngayong tapos na na lang ako, inuulit-ulit ko na lang yung hindi ko pa gaanong nasisink in sa ko. Kasi nung araw pala guys, talagang walang power yung mga babae. Talagang lang sila. As in, sunod-sunuran lang sa asawa nila. Hindi pa uso yung ang babae magtatrabaho. Yung mga working mother, working na wife, hindi pa uso sa kanila. Kaya mayroon man yung mga nasa cities lang. Pero yung sa mga tribo, sa mga tribe, talagang ang parusa sa kanila is kamatayan. Tapos katulad yun, tatakas ka lang sa asawa kasi siyempre hindi nga niya gusto nung una pa, di ba? Ang parusa pala noon is kamatayan. Grabe ang lupit, no? Nung panahon, nung araw. Buti nga ngayon sa generation natin may power na yung mga babae. Kita mo naman nagtatrabaho na. Kailang dapat talaga sa mga magulang, huwag kayong, kung sa bagay, lang din yun parang dinaya lang din siya ng husband niya, kaya hindi niya nabawi sila, akala patay na. Pero unfair doon sa nagpalaki, kasi biro mo ibinuhos niya lahat ng kayamanan doon sa kay sila, tapos pala yung kukunin lang ng tribo na yun. Parang ba siya? Parang doon na siya, kung kailan na siya malaki, pero may inalagaan ng nag-ampon ng na mapaganda ang talagang sunod sa lawho. Tapos pagdating sa tribo, aapi-apihin lang siya.
Kung sino-sino ang nananakit sa kanya. Kasi nga, nag-ano nga siya, nagre-rebelde nga siya, tumatakas na siya. O, sinasampal siya ng kapatid. Tapos naman yung may nahuli naman siya ni Sihan. Na ano rin siya, nakaladka din siya, nasampal din siya. Parang ganun, unfair masyado. Pero at the end, sila pa rin ni Buran. Ang gwapo ni Buran, guys. Grabe. Iba na yung kinikwento ko eh. So, dapat prayers na. Pero ano, may moral lesson kasi yun. Ang, alam mo kasi, tayo dito sa mundo, iba-iba tayo ng religion. So, sila, ang inaano nila, ang binabanggit nila is Allah. So, I think Allah or si Father God, para sa akin is the same. Kasi isa lang naman tinatawag natin sa ano, 'di ba? Iisang Diyos lang naman ang tinatawag natin. Siguro kanya-kanya lang ng name. So sa Islam is Allah. So yun. Pero pare-pare pa rin yan, guys. Kita mo ano, inaano rin sila ni Father God. Yun nga lang, mahigpit talaga ang rules nila. Kahit naman sa Bible, 'di ba, mahigpit naman ang rules. Nung naalala nyo yung ano, yung story na nangahoy lang sa oras ng pamamahinga, ang parusa is kamatayan na. So parang ang sinusunod ng tribo na yan, parang moral law pa rin sa kanila. Law, hindi katulad nung batas ng, katulad tayo, di ba, may kanya tayong batas dito. Pag may kasalanan ka, mabibilanggo ka, pero sa atin sa Pilipinas, walang death penalty. Pero dapat nga ibalik yung death penalty, pero dapat sa heinous crime lang. Yung mga mild naman na ano, na kasalanan, wag naman ganun. Eh, masyadong ano sa kanila, kahit mild lang yung kasalanan mo, talagang amparo sa kamatayan. So, kung iisipin mo, guys, ano ang gusto mong panahon? Yung noong araw o yung ngayon? Para sa akin, siguro ngayon. Kasi wala tayong death penalty. Hindi ganun kahigpit na ano. Pero para sa akin, yung mga heinous crime, yun lang dapat ang may parusang kamatayan. Pero yung mga mild lang, ano na lang, yung bilanggo na lang, pagkabilanggo na lang. Pero talaga sa kanila ang higpit. Mga babae noon walang boses. Pero I think ngayon nagbago na, syempre. Nag-i-evolve na yung panahon eh. Yun kasi ano pa nung araw pa yung ano tradition nila. Pero ang ganda panoorin, guys, grabe. Tsaka ang gaganda ng bahay nila, ang titibay, yung gawa ng bato. Parang kahit lindolin man yun, hindi yun uuga. Yung ganong klaseng ano, ang ganda ng pagkagawa. Yung mga bahay nila pa nung araw, yung naging bato na. Kasi nung panahon ni Moises, diba, tent? Pero itong nakikita natin pinapalabas sa sila, ang gaganda ng bahay pagkagawa. How I wish magaya natin. Okay, pasa na natin, guys. Ito na yun, oh. So, yan, ipapasa na natin sa GC. Bye, everyone. God bless.